Si Seo Yeon ay isang mahusay na editor na nakakuha na ng maraming parangal. At dahil isinilang siya sa isang pamilyang hindi gaanong masaya, kulang siya sa pagmamahal simula pagkabata. Kaya naman nang makilala niya si Jae-yong noong high school, umibig si Seo Yeon sa kanya kahit alam niyang may nobya na si Jae-yong. Ngunit dahil sa pag-ibig, gusto ni Seo Yeon na maging makasarili kahit minsan. Pinili pa rin niyang manatili sa tabi ni Jae-yong hanggang sa araw ng kanyang kasal. Noong araw na iyon, naligaw si Seo Yeon habang papunta kay Jae-yong. Tumakbo siya sa isang truck upang magtanong ng direksyon at tinulungan siya ng isang tiyuhin na nagpaalala sa kanya na mayroon pa siyang mga curler sa ulo. At si Jae-yong naman ay nag-alala dahil hindi siya matawagan. Nang aalis na siya para hanapin ito, dumating si Seo Yeon at humingi ng paumanhin dahil naligaw siya. Nagalit si Jae-yong dahil hindi sumasagot si Seo Yeon at inakala niyang may nangyari sa kanya. Sinabi niya na nakalimutan niyang dalhin ito at humingi ng paumanhin, ngunit mas naging magagalitin ang saloobin ni Jae-yong. Hindi alam ni Seo Yeon kung bakit siya ganoon. Dahil sa mga nakaraang araw, naalala niyang naging masama ang kanyang kalusugan, tila isang 80 taong gulang na babae. Habang nag-uusap, sinabi niya sa kanya na ikakasal na siya sa iba dahil sa pagsasaayos ng pamilya. Nagulat si Seo Yeon nang marinig ito, naunawaan niya kung bakit nagalit si Jae-yong. At napagtanto niyang ito na ang huling araw nilang dalawa. Gayunpaman, gusto ni Jae-yong na labanan ang kanyang pamilya, gusto niyang pakasalan si Seo Yeon. Ngunit alam ni Seo Yeon na hindi siya karapat-dapat para sa pamilya nito, kaya tumanggi siya na nagpatuloy sa kanilang pag-aaway. Pagkatapos kumalma, lumapit si Seo Yeon at niyakap si Jae-yong sa huling pagkakataon bago umalis. Sumunod si Jae-yong at sinabing iuwi niya ito, ngunit tumanggi si Seo Yeon. Lumapit siya upang yakapin ito, ngunit itinulak siya nito at tumakbo sa banyo, nilock ang pinto at umiyak. Ngunit ito ay banyo ng lalaki, kaya di nakita ng tiyuhin na kakaiba ito at tinawag ang gwardiya. Matagal na naghintay si Jae-yong, ngunit hindi siya nakita, kaya nag-iwan siya ng isang papel na nagsasabing mag-text ito sa kanya pag-uwi. Pumunta si Jae-yong sa trabaho, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap tungkol sa trabaho, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Seo Yeon. Pag-uwi niya, binuksan niya ang telepono at nakita ang maraming missed calls. Agad siyang nagpadala ng text message kay Jae-yong na nakauwi na siya. Pagkalapag niya ng telepono, tumawag ulit ito, ngunit hindi siya sumagot. Pagsapit ng gabi, tinawagan ni Seo Yeon ang kanyang nakababatang kapatid at tinanong kung bakit hindi pa ito umuwi. Sinabi ni Moon Kwon sa kanyang kapatid na may date sila sa bahay ng tiyahin at tinanong kung bakit hindi pa siya dumarating. Sumagot si Seo Yeon na papunta na siya at dali-daling umalis. Ngunit hindi niya alam na may kaldero pa rin siyang niluluto sa kalan. Pagdating ni Seo Yeon, pinagsabihan siya ng kanyang ate na suot pa rin niya ang kanyang apron. Pagkatapos kumain, umuwi na ang magkapatid, ngunit pagpasok pa lang nila, naamoy ni Moon Kwon ang amoy ng gas. Dali-dali siyang tumakbo sa kusina, nakita ang kaldero na niluluto at pinatay ito. Tinanong niya sa kanyang ate kung ano ang nangyari sa kanya ngayon. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Seo Yeon at sinabing huwag na siyang magsalita pa. Sa sandaling ito, litong-lito ang kanyang mukha, hindi niya maintindihan kung bakit madalas siyang nakakalimot. Pag-uwi ni Jae-yong, nakita siyang pagod kaya sinabi ng kanyang ina na magpahinga ng maaga at nagpaalala ng ilang bagay pagkatapos ng kasal. Sinabi ni Jae-yong sa kanyang ina na ayaw niyang magpakasal kaya huwag siyang pilitin. Nang marinig ito ng kanyang ina, agad niya itong hinila sa silid upang tanungin. Inamin niya na hindi niya mahal si Hyung-gi kundi ibang tao. Pinayuhan siya ng kanyang ina na mag-honeymoon kasama si Hyung-gi pagkatapos ng kasal upang makilala ito. At upang bigyan ng respeto ang dalawang pamilya, kung makansela ang kasal, masisira ang reputasyon ng buong pamilya. Napagtanto ni Jae-yong na walang pakialam ang kanyang ama at ina sa kanyang kaligayahan. Bago umalis, pinayuhan niya si Jae-yong na ito ay isang mahalagang bagay kaya huwag niyang guluhin ang lahat. Samantala, bumaba si Seo Yeon para makita si Jaemin, ang kanyang pinsan. Binilhan ni Jaemin si Seo Yeon ng kape at umupo sila para mag-usap. Ang dahilan kung bakit siya pumunta ay upang magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Seo Yeon matapos malaman na naghiwalay na sila ni Jae-yong. Dahil sa pag-aalala niya, sinabi ni Seo Yeon na ayos lang siya at unti-unti niyang kinalilimutan ang taong iyon. Pag-uwi ni Jaemin, nakita niya ang kanyang ate na nagbuhos ng tubig sa bayaw niya. Pagkatapos makipag-usap sa kanyang ina sandali, pumasok siya sa loob ng bahay. Habang si Seo Yeon naman ay naglalaba, biglang tumawag si Jae-yong. Agad itong dinala ni Moon Kwon sa kanyang ate, ngunit hindi niya sinagot at inalis ang baterya. Hindi matawagan si Seo Yeon, nakaupo lang si Jae-yong nang walang ginagawa nang tumawag si Jaemin. Ikinuwento niya kay Jae-yong ang sinabi ni Seo Yeon sa kanya kanina. At sinabi niyang umalis ang mga magulang ni Seo Yeon noong bata pa siya. Pinalaki ng pamilya niya ang magkapatid kaya para sa kanya, si Seo Yeon ay parang tunay na kapatid. At binalaan si Jae-yong na anuman ang mangyari, kailangan niyang humingi ng tawad kay Seo Yeon. Pagkatapos ibaba ang telepono, nalungkot si Jae-yong at uminom ng alak upang mabawasan ang kanyang stress. Kinabukasan bago pumasok si Moon Kwon, inutusan siya ni Seo Yeon na bilhan siya ng ilang highlighters para sa pagmamarka. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawag ang team leader at tinanong si Seo Yeon kung bakit wala pa siya. Dapat daw ay nandoon siya ng alas negatibo 7 para umakyat ng bundok. Humingi ng paumanhin si Seo Yeon dahil nakalimutan niya ito at sinabing magtataksi na lang siya. Ngunit pinayuhan siya nito na manatili na lang sa bahay dahil huli na rin naman.
Balisa si Seoyeon at hindi niya maintindihan kung bakit niya nakalimutan ang isang mahalagang bagay. Habang nagtatrabaho, umuusok na ang Takure, ngunit hindi niya ito napansin. Nang kinuha niya ang tuwalya at lumapit sa kalan, doon niya lang napansin na kalahati na ng Takure ang sunog. Pagkatapos ay hinugasan niya ang Takure gamit ang tsaa at sinisi ang sarili sa pagiging hangal dahil hindi niya napansin ang malakas na tunog ng kumukulong tubig. Kinabukasan, nagtanong si Moon Kwon nang hindi niya nakita ang kanyang ate na pumasok sa trabaho. At sinabi ni Seoyeon na linggo noon kaya bakit siya papasok. Ngunit sinabi ng kapatid na Lunes na ngayon. Nagulat siya nang marinig ito, agad siyang nagpalit ng damit at tumakbo sa pinagtatrabahuhan. Pagdating niya, humingi ng paumanhin si Seoyeon sa team leader, ngunit hindi siya sinisi nito at pinayuhan siyang huwag nang mahuhuli sa susunod. Samantala, pumunta si Jaehyung sa bridal shop upang magsukat ng ilang damit. Nakita siya ni Hanggi, tuwang-tuwa siya at nagtanong kung bagay ba sa kanya ang damit. Sinabi ni Jaehyung na napakaganda nito, ngunit medyo malungkot ang kanyang damdamin sa sandaling iyon. Pagkatapos, kumain si Seoyeon kasama ang kanyang mga kasamahan at dinala ng waiter ang curry para kay Seoyeon. Ngunit sinabi niya na hindi iyon ang in-order niya, kundi pork chop with rice, na ikinabigla ng waiter at ipinaliwanag. Si Seoyeon mismo ang umorder ng curry kanina at kinumpirma rin ito ng mga kasamahan niya. Humingi siya ng paumanhin sa lahat at agad na umalis. Nagulat ang isang babae dahil hindi naman ganoon kadaling magalit ang manager dati. At nagtataka siya kung bakit umalis si Seoyeon gayong siya ang nag-imbita sa kanila. Habang naglalakad, biglang napagtanto ni Seoyeon na nakalimutan niya ang kanyang wallet at kumaway siya pabalik. Nakita ito ng babae at dinala ang wallet kay Seoyeon. Binayaran niya ang pagkain para sa lahat at humingi ulit ng paumanhin, ngunit sinabi ng babae na ayos lang. Kasabay nito, nagkita ang dalawang pamilya. Napansin ng ina ni Hanggi na hindi maganda ang mukha ni Jaehyung kaya nagtanong ito. Sinabi niyang ayos lang siya, ngunit kabaliktaran ang kanyang saloobin na nagpahirap sa kapaligiran. Nang makita ito, pinalitan ng ina ni Jaehyung ang paksa ng usapan. Pag-alis, tiningnan ng ina ni Hanggi si Jaehyung at sinabing hindi siya nasiyahan sa kanya ngayon. Dali-daling hinila ni Hanggi ang kanyang ina sa kotse at umalis, sinabi ni Jaehyung sa kanyang ina na mauna na. Sa loob ng kotse, tiningnan niya ang contact number ni Seoyeon at inalala ang mga sandali nilang magkasama. Samantala, habang pauwi si Seoyeon, nakatanggap siya ng tawag na hindi pa nila natatanggap ang draft mula sa kanya. Ngunit sinabi niyang ipinadala na niya ito kagabi, gayunpaman, hindi pa rin nila ito natatanggap at hiniling siyang ipadala ito kaagad. Dali-daling umuwi si Seoyeon upang suriin ang kanyang computer at natuklasan na nawawala ang draft. Nagulat si Moon Kwon nang magtanong siya at malaman ang lahat at pinayuhan niya ang kanyang ate na huminto sa pag-inom ng gamot dahil baka iyon ang dahilan kung bakit siya nakakalimot. Pagkatapos, tinawag ni Moon Kwon ang kanyang ate para kumain. Dahil nagluto siya ng paborito niyang curry rice ngayon, nagalit si Seoyeon at sinabing hindi niya gusto ang ulam na iyon at isinara ang pinto ng malakas. Na ikinagulat ni Moon Kwon at hindi niya naintindihan kung anong nangyayari. Samantala, nagpa-picture si Jaehyung at Hanggi para sa kanilang kasal, ngunit hindi gusto ng nanay ni Hanggi ang mga post. Patuloy siyang nag-aayos na labis namang nakakaabala kay Hanggi. Nagmakaawa si Hanggi sa nanay ni Jaehyung na dalhin ang nanay niya sa isang cave. Dahil kung magpapatuloy pa, hindi sila matatapos hanggang gabi, kaya ginaunawaan ito ng nanay ni Jaehyung at hinila ang nanay ni Hanggi. Humingi ng paumanhin si Hanggi kay Jaehyung dahil medyo ang kanyang ina, ngunit hindi naman masyadong nag-abala si Jaehyung. Nang panahong iyon, nagpunta si Seoyeon sa ospital para magpatingin. Ikinuwento niya sa doktor ang kasalukuyan niyang kalagayan. Nagtanong ang doktor ng ilang katanungan at binigyan si Seoyeon ng isang papel. Sinabi niyang sagutin ang mga tanong na ito at magtala ng madalas. Sa mga sumunod na araw, madalas na pumupunta si Seoyeon para sa pagsusuri ng doktor. Tinanong ng doktor ang mga pang-araw-araw na gawain ni Seoyeon. Ngunit may mga pagkakataong nabibitin siya dahil hindi niya maalala ang ginawa niya noong araw na iyon. Nang bigyan siya ng mga letra para buuin, nalito si Seoyeon at hindi niya alam ang gagawin. Sinabi ng doktor na wala pa siyang konklusyon sa sakit niya at kailangan pa ng mas maraming pagsusuri. Ngunit ayon sa kasalukuyang hinuha, si Seoyeon ay may temporary amnesia. Pag-uwi, dumaan siya sa tindahan ng kanyang pinsan para bumili ng tinapay. Paglabas niya, tumakbo si Moon Kwon at nagtanong kung ano ang sinakyan niya papunta roon. Sinabi ni Seoyeon na nagtaksi siya. Nagulat si Moon Kwon dahil nagmaneho si Seoyeon papunta sa ospital. At tinanong niya kung saang ospital niya iniwan ang kotse para kunin niya. Habang nag-aalmusal kasama ang pamilya, tinanong ng tatay ni Jaehyung kung ilang araw silang mag-honeymoon. Hindi sumagot si Jaehyung at nakayuko lang kumakain. Nang makita ito, sinabi ng kanyang ina na pupunta sila ng Hokkaido sa loob ng 5 araw. Nagulat ang ama dahil may kaya ang dalawang pamilya, kaya bakit ganoon lang kaikli ang naisip nila. Pagkatapos kumain, umakyat si Jaehyung upang magpalit ng damit at maghanda para sa trabaho nang biglang tumunog ang telepono. Sinagot ng tiyahin niya at sinabi kay Jaehyung na gustong makipagkita ni Hanggi. Gayunpaman, sinabi niya sa tiyahin na ibaba muna ang tawag at tatawag na lang siya mamaya. Sa sandaling ito, naghihintay si Seoyeon na tawagin ang kanyang pangalan para sa check-up. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ang nurse at tinawag ang kanyang pangalan. Dito, sinabi ng doktor na nagpapakita na si Seoyeon ng mga sintomas ng sakit na Alzheimer's. Isang sakit na karaniwan sa matatanda. Hindi siya makapaniwala na ito ang katotohanan dahil 30 taong gulang pa lang siya. Ngunit inamin ng doktor na ito ay ganap na totoo. Pagkatapos ipaliwanag ang mga detalye tungkol sa sakit, nagtanong si Seoyeon kung maaari ba itong gumaling. Sumagot ang doktor na walang permanenteng lunas. Ngunit maaari itong pahabain.
Gayunpaman, unti-unti niyang makakalimutan ang lahat. At sa loob ng 5 bawas 6 na taon, hihina ang mga organo ng katawan at titigil sa paggana. Ngunit iyon ay hula lamang, maaari pa siyang mabuhay ng mas matagal. Mabagal na naglakad si Seoyeon, sa sandaling iyon, hindi niya inalala kung paano siya mamamatay. Ang nagpalungkot sa kanyang puso ay ang kaisipan na balang araw makakalimutan niya ang lahat ng kanyang mahal sa buhay at makakalimutan niya kung sino siya. Pagdating sa harap ng ospital, sinabi ni Seoyeon sa sarili na magiging maayos ang lahat. Nakatayo siyang walang kibo hanggang sa may makabangga sa kanya bago siya natauhan. Nakaupo sa taxi, tulala ang mukha ni Seoyeon. Tumawag si Moon Kwon ngunit hindi niya napansin hanggang sa pinaalalahanan siya ng driver bago siya sumagot. Tinanong ni Moon Kwon si Seoyeon kung bakit hindi niya sinabi na nagpatingin siya sa ngipin. Bigla niyang narinig ang ingay at pinatay ang tawag. Tumakbo si Moon Kwon at nakita ang kanyang pinsan at bayaw na nag-aaway. Nang makita ang masamang sitwasyon, tumakbo siya upang pigilan ang kanyang pinsan na nakatulong sa bayaw niya na makatakas. Pagdating ni Seoyeon sa trabaho, kinumusta siya ng lahat. Nagtanong ang team leader kung may seryosong nangyari dahil matagal siya. Masaya niyang sinabi na matagal ang check-up ng nauna sa kanya kaya ngayon lang siya dumating. Pagkaupo niya, nakatanggap si Seoyeon ng text message mula kay Jaemin na nag-aanyaya sa kanya na magtanghalian. Habang kumakain, nagtanong siya tungkol sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Kung gusto niya pang umunlad, mamumuhunan siya kay Seoyeon para magsulat ng kanyang autobiography. Natawa siya at hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang suporta ng kanyang pinsan. Sinabi ni Jaemin na talagang gusto niya ang mga gawa ni Seoyeon. Dahil sa kanyang mga salita ay parang may tunog ng biolin na pumupukaw sa puso. Ngunit tumanggi siya dahil hindi niya ito magagawa. Nagsusulat lang daw siya ng maliliit na bagay at 7 taon na niya itong ginagawa, kaya wala na siyang natitirang mga kakaibang ideya. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Seoyeon sa kama na punong-puno ng pag-iisip at sinaktan ang sarili. Pagkatapos, dahil ayaw niyang makalimutan ang mga kailangang gawin, isinulat niya ito sa isang papel at buburahin niya ito kapag natapos na. Habang nagluluto siya ng sabaw, lumapit si Moon Kwon at nakita niyang hindi pa niya nilalagyan ng sibuyas, bawang at sili kaya pinaalalahanan niya ito. Pumunta siya sa refrigerator at kinuha ang mga kulang na sangkap. Ngunit nang hahanapin niya ang gunting para gupitin ang sibuyas, hindi maalala ni Seoyeon ang pangalan nito kaya sumenyas siya kay Moon Kwon. Natawa siya nang makita niya na tamad magsalita ang kanyang ate at kailangan pa niyang sumenyas. Pagkatapos ay nagtanong siya kung matanda na ba si Seoyeon kaya nakalimutan niya ang gunting at kailangan niyang sumenyas. Nang marinig ito, nagalit si Seoyeon at sinabing mayroon siyang mahahalagang bagay na kailangang tandaan kaya ayos lang nakalimutan ang mga kagamitan tulad nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung naaalala pa niya ang mga nangyari kahapon o noong isang araw. Nagulat si Moon Kwon at hindi niya maintindihan kung bakit nagalit ang kanyang ate. Pagkatapos ay sinabi niya na nagpapaalala lang siya dahil nakalimutan din ni Seoyeon ang highlighter noong nakaraan. Pagkatapos niyang magsalita, ibinato niya ang gunting sa kanyang kamay at umalis. Pumasok siya sa silid at umiyak ng umiyak. Dahil nakaramdam ng pagkasala, lumapit siya sa pinto at humingi ng tawad. Nangako siyang hindi na siya magsasabi ng ganoong salita. Habang nag-aaral, nag-alala si Moon Kwon at tumingin sa silid ni Seoyeon. Maaga kinabukasan habang kumakain sila, nagtanong si Seoyeon tungkol sa kasalukuyan niyang sitwasyon sa pag-aaral. Kung hindi maganda ang kanyang kalagayan, maaari siyang huminto sa part-time job at mag-focus sa pag-aaral. Sinabi niya sa kanyang ate na huwag mag-alala dahil alam niya ang kanyang kakayahan sa pag-aaral. Bukod pa rito, nakakabagot kung pagkatapos ng pag-aaral ay umuwi lang kaya gusto niyang maghanap ng karagdagang kita para makatulong sa kanyang ate. Samantala, tumawag si Jae-hoeng kay Jaemin upang humingi ng numero ni Seoyeon matapos malaman na nagpalit siya nito. Dahil hindi pa niya nasasabi ang lahat ng kailangan niyang sabihin. Sinabi ni Jaemin na nagpalit ng numero si Seoyeon dahil kay Jae-hoeng kaya hindi niya ito magagawa. Dahil umalis si Jae-hoeng kay Seoyeon para pakasalan ang inayos ng kanyang mga magulang, lalo siyang ayaw tumulong. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Jaemin ang telepono. Habang kumukuha ng kape, tinanong ng kasamahan si Seoyeon kung bakit hindi siya naglagay ng kape at tubig lang ang pinakuluan. Tumayo siya at sinabing nakalimutan niya at lumabas. Habang naghugas ng kamay, pinanatag ni Seoyeon ang sarili na normal lang na makalimutan ang paglalagay ng kape sa makina. Ngunit umalis siya nang hindi alam na nakalimutan niyang patayin ang tubig. Biglang bumalik si Seoyeon at pinatay ito. Pinuntahan niya ang mall habang nakaupo at umiinom ng kape. Tiningnan niya ang menu at patuloy na binasa ang mga inumin doon upang subukang tandaan. Pagkaraan, pumunta si Seoyeon sa bahay ng kanyang tiyahin at kumain kasama niya. Biglang tumawag si Moon Kwon at sinabing may kailangan siyang puntahan, kaya tinanong niya kung nasaan ang susi ng kanyang ate. Pagkatapos niyang malaman na pupunta siya para kunin ito, natuklasan niya ang papel na naglalaman ng reseta ni Seoyeon. Agad na pumunta si Moon Kwon sa computer upang magsaliksik online at alamin pa. Maya-maya, nakipagkita siya sa kanyang pinsan para sabihin ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang ate. Nang malaman ni Jaemin na si Seoyeon ay may sakit na amnesia, na-stress siya. Agad niyang kinuha ang papel na may reseta ng kanyang ate para ipakita sa pinsan at may idinagdag pa. Sa notebook ng kanyang ate, may mga tagubilin din kung paano magkalkula ng simpleng operasyon tulad ng pagdaragdag, pagbabawas, pagpaparami at paghahati at kung paano ikonekta ang mga salita. At ikinuwento niya kay Jaemin ang tungkol sa mga kamakailang pangyayari tungkol kay Seoyeon tulad ng pagkalimot sa mga pangalan ng mga bagay. Pagkabalik niya kay Seoyeon, sinabi ni Jaemin sa kanya ang tungkol sa tawag ni Jae-hoeng kaninang umaga.
Sinabi niyang may mahalagang bagay siyang gustong sabihin kay Seoyeon. Nang tanungin niya kung ano iyon, sinabi ni Jaemin na hindi pa niya natatanong. Kung gusto ni Seoyeon na malaman, tatanungin niya para sa kanya. Tumanggi si Seoyeon nang marinig ito dahil alam niyang gusto lang ni Jae-hoeng na humingi ng tawad. Pagkatapos ay naglakad at nag-usap silang dalawa. Samantala, hindi natiis ng nanay ni Hyung-gi ang ugali ni Jae-hoeng sa nakalipas na mga araw, kaya personal siyang pumunta at pinagsabihan siya. Pinagalitan niya si Jae-hoeng dahil sa pagkakaroon ng napakaraming gawain na wala siyang oras para ipakilala ang sarili sa mga kamag-anak ng babae. Kahit na gusto niyang mag-set ng kasal o mag-shoot sa labas, kailangan pa ring magmakaawa ni Hyung-gi sa kanya na dumalo. Habang nag-iinit ang tensyon, tumakbo si Hyung-gi upang pigilan ang kanyang ina. Nang marinig niya na kanselahin ng kanyang ina ang kasal, sumigaw siya na hindi na siya mabubuhay at umupo at umiyak. Lumapit si Jae-hoeng at niyakap siya para aliwin. Hindi kinaya ng ina ang eksena, kaya sumakay siya sa kotse at umalis. Sa loob ng bahay, pinuntahan ng nanay ang nanay ni Hyung-gi at sinabi kay Jae-hoeng ang tungkol sa usapan. Humingi ng tawad ang nanay ni Hyung-gi dahil medyo napalakas ang kanyang salita kay Jae-hoeng. Humingi rin ng tawad si Jae-hoeng nang marinig ito dahil sa kanya, kaya naging komplikado ang lahat. Pinayuhan siya ng kanyang ina na ayusin ang kanyang trabaho upang matuloy ang kasal. Sumunod si Jae-hoeng sa kanyang ina at humingi ng pahintulot na bumalik sa kanyang silid. Habang umiinom ng alak, biglang nakatanggap ng text message si Jae-hoeng mula kay Hyung-gi. Sinabi niya na mahal niya talaga siya. Tiningnan ni Jae-hoeng ang mensahe at hindi sumagot, dahan-dahang inilapag ang telepono at nagpatuloy sa pag-inom. Habang nagtatrabaho, nakita ni Seoyeon ang isang mangkok ng noodles at hindi niya alam kung kailan niya ito inilagay doon. Binuksan niya ito at dahil malamig na, pumunta siya sa kusina, kumuha ng plastic wrap at inilagay ang mangkok ng noodles sa loob. Pagkatapos ay pinanatag niya ang sarili na sadyang abala lang siya sa trabaho, kaya hindi niya napansin at na kahit sino ay pwedeng magkamali. Pumunta si Jaemin upang makipagkita sa doktor na kumonsulta kay Seoyeon upang kumpirmahin ang kanyang sakit. Hindi niya inasahan na si Seoyeon na napakabata pa ay magkakaroon ng sakit na ito. Alam na kamag-anak siya ni Seoyeon, iminungkahi ng doktor na magrerekomenda siya ng ibang ospital para sa konsultasyon. Gayunpaman, sigurado ang doktor na saan man siya pumunta, pareho pa rin ang magiging resulta. Pagkasakay sa kotse, kinumpirma ni Jaemin kay Moon Kwon na totoo ang sakit ni Seoyeon. Nagsimula siyang umiyak nang marinig niya ito, kaya tinapik siya ng binata sa balikat para aliwin. Pagkaraan ng ilang sandali, nang kumalma na siya, tinanong ni Moon Kwon ang kanyang pinsan, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating sabihin ang totoo? Sinabi ni Jaemin na mahirap itong tanggapin para kay Seoyeon ngayon, kaya magkunwari na lang tayong wala tayong alam. Kinagabihan, umupo siya sa kanyang silid, nalulungkot sa sakit ni Seoyeon. Pumasok ang kanyang ina at nang makita niyang hindi kumakain si Jaemin, lumapit siya upang magtanong. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Jae-hoeng. Nang malaman niyang nasa bahay si Jae-hoeng, lumabas si Jaemin para harapin siya. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa isang bar. Sinabi ni Jae-hoeng kay Jaemin na labis siyang nagsisisi at nakonsensya kay Seoyeon. Lumambot ang puso ni Jaemin nang marinig ang mga salitang ito mula kay Jae-hoeng at sinabing ipaparating niya ang mga ito kay Seoyeon. Umuwi si Moon Kwon at nang hindi niya makita ang kanyang ate, kinuha niya ang kanyang telepono at sinabi kay Seoyeon na nakauwi na siya. Noong oras na iyon, masayang nagkakantahan si Seoyeon at ang kanyang mga kasamahan sa isang karaoke bar. Samantala, si Jae-hoeng ay labis na nagsisisi. Nagsisisi siya dahil pinili niyang maging isang masunuring anak na laging sumusunod sa kalooban ng kanyang pamilya sa halip na mamuhay ayon sa kanyang puso. Nang makita ni Jaemin na pinapahalagahan pa rin ni Jae-hoeng si Seoyeon, pinayuhan niya ito na bumitaw na at tanggapin ang katotohanan na tapos na ang relasyon nila ni Seoyeon. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo silang dalawa at akmang aalis na nang pumasok ang doktor ni Seoyeon para bumili ng isang bagay. Nagulat siya nang makita si Jaemin doon at nagtanong. Pagkatapos, pinayuhan niya si Jaemin na dalhin agad ang pasyente para sa maagang paggamot kung hindi ay lalala ang sitwasyon. Nagulat si Jae-hoeng na nakatayo sa tabi nang malaman niyang may sakit si Seoyeon ngayon. Nang makalabas, nagtanong si Jae-hoeng tungkol sa sitwasyon ni Seoyeon, ngunit sinabi ni Jaemin na tapos na sila kaya hindi na niya kailangang malaman. Galit na sumigaw si Jae-hoeng na hindi niya maaaring baliwalain ang sakit ni Seoyeon. Ayaw magsalita pa ni Jaemin at tumalikod, ngunit hinila siya ni Jae-hoeng pabalik. Sinabi ni Jaemin na hindi niya pwedeng sabihin kay Jae-hoeng dahil hindi pa niya naririnig mula kay Seoyeon ang tungkol sa kanyang sakit. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Hindi nakayanan ni Jae-hoeng at hinabol ang doktor. Ipinakilala niya ang sarili bilang kaibigan ni Jaemin at nagtanong tungkol sa impormasyon ng sakit ni Seoyeon. Sinabi ng doktor na ito ay kumpidensyal na impormasyon ng pasyente kaya hindi niya maaaring ibigay. Sinabi ni Jae-hoeng na siya ang kasintahan ni Seoyeon at tagapag-alaga rin at paulit-ulit siyang nagmakaawa. Dahil dito, sinabi ng doktor na samahan si Jae-hoeng ang pasyente sa ospital bukas ng 3 at ipapaliwanag niya ng detalyado sa kanya. Kahit hindi siya ang namamahala kay Seoyeon, tatanggapin pa rin niya ito para sa paggamot. Sa kanyang pag-uwi, hindi sinasadyang nakita ni Jaemin si Seoyeon na naglalakad sa harap niya kaya lumapit siya kay Seoyeon at sinabing ihatid niya ito pauwi. Pagkatapos ihatid si Seoyeon pauwi, bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Jae-hoeng na nagsasabing bibisitahin niya ang doktor ni Seoyeon bukas. Pagkabasa nito, tinawagan agad ni Jaemin si Jae-hoeng. Sa sandaling iyon, nagmakaawa si Jae-hoeng kay Jaemin na sabihin sa kanya ang sakit ni Seoyeon dahil pareho lang ito ngayon o bukas.
Hiniling niya kay Jae-hoing na mangako na huwag sabihin kay Seo-yeon at saka siya magsasabi. Pumayag si Jae-hoing at sinabi ni Jaemin na may Alzheimer's disease si Seo-yeon. Hindi makapaniwala si Jae-hoing na totoo ito nang marinig niya. Agad siyang nagsabi kay Jaemin na pumunta sila sa ibang ospital bukas dahil baka mali ang diagnosis ng doktor. Sinabi ni Jaemin na naisip niya iyon, ngunit halos pareho ang resulta at nalaman din niya na napakahusay ng doktor na kumonsulta kay Seo-yeon. Pinayuhan niya si Jae-hoing na magpakasal at huwag nang mag-alala tungkol dito. Bumalik si Jae-hoing sa kanyang silid at umupo, inaalala ang mga alaala nila noong magkasama pa sila. Nagdala ang kanyang ina ng tubig at nagtanong nang makita siyang kakaiba, ngunit hindi sumagot si Jae-hoing. Habang masaya siyang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan, may tumawag sa telepono. Nagbago bigla ang ekspresyon ni Seo-yeon nang sagutin niya ang tawag at sinabi sa lahat na lalabas lang siya sandali. Pinuntahan niya si Jae-hoing. Sinabi niya kay Seo-yeon na pumasok at magpaalam na umuwi ng maaga at ihahatid niya ito sa ospital ng kanyang ama para magpatingin. Agad siyang nagtanong kung paano nalaman ni Jae-hoing ang tungkol dito at sumagot siya na sinabi ni Jaemin. Nagulat si Seo-yeon nang marinig ito, hindi makapaniwala na totoo ito at nagtaka kung paano nalaman ng kanyang pinsan ang tungkol sa kanyang sakit. Umupo silang tatlo sa isang mesa at ang kapaligiran ay labis na tensyonado. Pinayuhan ni na Jae-hoing at Jaemin si Seo-yeon na subukang uminom ng gamot upang mapabagal ang proseso na isa ring uri ng paggamot. Ngunit sa sandaling ito, sumuko na siya at ayaw nang gumawa ng kahit ano. Hayaan na lang sa tadhana ang mangyayari. Tumayo si Seo-yeon at agad na pinigilan siya ni Jae-hoing, pinapayuhan siyang magpagamot kaagad. Galit na sinabi ni Seo-yeon na normal siyang nabubuhay ngayon. Nagbabasa, nag-aayos ng mga draft para sa pagpupulong, gumagawa ng mga plano, at naglalahad ng kanyang mga ideya nang walang anumang problema. Walang sinuman ang makakadiskubre. Sa kabila nito, pinayuhan pa rin siya ni Jae-hoing na magpa-check up muli. Nagmakaawa si Seo-yeon na huwag siyang pilitin na magpa-check up. Kung pareho pa rin ang resulta, hindi niya kakayanin ang bigat ng pagkabigla at wala na siyang lakas para makabangon. Paglabas sa pinto, biglang napaupo si Seo-yeon at bumagsak ang kanyang espiritu. Nagmamadaling lumapit ang dalawa para alalayan siya. Niyakap ni Seo-yeon ang kanyang pinsan at nagmakaawa na ihatid siya pa uwi at nagsimula siyang umiyak ng humihikbi. Agad na nagmaneho si Jaemin para ihatid siya. Pagdating sa bahay, akmang aalayan siya ni Jaemin papasok ngunit tumanggi si Seo-yeon. Sinabi niya na umuwi na muna si Jaemin at kaya na niyang mag-isa. Nang marinig ito ni Jaemin, nagbigay siya ng ilang paalala at umalis din. Biglang tinawag siya ni Seo-yeon. Nagmakaawa siya na huwag sabihin sa Cha o sa kanyang ate dahil ayaw niya silang gambalain. Sa sandaling ito, nagmamadali ring umuwi si Moon-kwon, pilit na pinipigilan ang kanyang damdamin. Nang buksan niya ang silid ni Seo-yeon, nakita niyang nakaupo ito. Galit na tinanong ni Seo-yeon ang kanyang kapatid kung bakit kinalkal niya ang kanyang drawer at sinabi ang tungkol sa kanyang sakit sa kanilang pinsan. Sinabi ni Moon-kwon na naghahanap lang siya ng susi noon at hindi sinasadyang nakita ito. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit itinago sa kanya ang tungkol sa sakit. Sinabi niya na hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan. Pagkatapos, kinuha ni Seo-yeon ang kanyang notebook, gustong umorder ng pagkain at sinabi kay Moon-kwon na dalhin ang telepono. Sinabi niya na naiwan niya ang telepono sa trabaho, kaya ipinadala ito ng kanilang pinsan sa pamamagitan ng express delivery. Sinabi niya kay Moon-kwon na ibigay sa kanya ang telepono nito para makatawag at maka-order ng pagkain. Samantala, pinuntahan ni Jae-hoing si Hyung-gi para tanggihan ang kasal dahil hindi niya ito mahal. Sa lahat ng oras, inakala niya na ang pagkagusto kay Hyung-gi ay magdadala ng pag-ibig, ngunit nagkamali siya. Iba ang pagkagusto sa pag-ibig. Hindi matanggap ni Hyung-gi ang katotohanan nang marinig ang sinabi ni Jae-hoing. Matagal na silang malapit kahit noong nag-aral siya sa ETH. Dinalaw din niya ito doon at nagluto sila at naglakbay ng magkasama. 2 araw na lang ang nalalabi para sa kasal at handa na ang lahat. Umiiyak na tanong ni Hyung-gi kay Jae-hoing kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Inakala pa rin niyang nananaginip siya kaya pinakumpirma niya ito kay Jae-hoing. Nang makita ito ni Jae-hoing, lumapit siya kay Hyung-gi at inaliw siya. Parami ng parami ang lumalabas na sintomas ng sakit ni Seo-yeon. Habang sumasakay sa bus, napagtanto niyang hindi niya dala ang kanyang bag kaya bumalik siya sa opisina para kunin ito. Sa sandaling ito, nang kumalma na si Hyung-gi, sinabi ni Jae-hoing na sasabihin niya sa kanyang mga magulang ang lahat mamayang gabi at makikipagkita siya sa mga magulang ni Hyung-gi bukas para sabihin sa kanila. Tinanong ni Hyung-gi si Jae-hoing kung hindi niya alam kung gaano kalaki ang problemang ito. Kaya, ituloy na lang nila ang kasal at maghihintay siya. Inamin ni Jae-hoing na may iba na siyang mahal na ikinagulat ni Hyung-gi. Ayaw niyang bumitaw at pinilit siyang manatili. Kaya nawalan siya ng kontrol at nagsuka sa labas. Nag-aalalang tumakbo si Jae-hoing para tulungan siya. Nang ihatid niya si Hyung-gi pa uwi, pumasok ito sa bahay ng tuliro. Habang umaakyat sa hagdanan, bigla siyang nakaramdam muli ng pagduduwal, kaya tumakbo siya agad papasok sa banyo. Nang makita ito, tumakbo ang kasambahay para sundan siya. Pagdating sa bahay, dumiretso si Seo-yeon sa kusina para magluto ng hapunan. Pagkatapos niyang tapusin ang lahat, pumasok siya sa silid at nagpahinga at nakatulog nang hindi niya namamalayan. Pagdating ni Moon-kwon sa bahay, nakita niyang tulog pa ang kanyang ate, kaya hindi niya ito ginising. Nang pumasok siya sa kusina, nakita niyang hindi pa luto ang kanin. Nang tingnan niya, nakita niyang hindi pa nakasaksak ang kable sa saksakan. Nang magising si Seo-yeon at uminom ng tubig, nagulat siya na hindi pa luto ang kanin at tinanong si Moon-kwon. Sinabi niya na ngayon lang niya isinaksak ang kable, kaya hindi pa luto ang kanin. Pag-uwi ng nanay ni Hyung-gi, agad siyang inabisuhan ng katulong na kakaiba ang kinikilos ng kanyang amo.
Tinanong niya kung gawa ba ito ni Jae-hoeng, ngunit tinanggihan ito ni Hyung-gi. Sinabi niya sa kanyang ina na pakiramdam niya ay niloloko siya at ang relasyon nilang dalawa ay hindi pag-ibig. Magkaiba ang pagkagusto at pag-ibig. Tinanong ng ina kung lahat ng salitang ito ay galing kay Jae-hoeng. Ngunit inamin ni Hyung-gi na galing ito sa kanya at iyon ang nararamdaman niya. Alam na alam ng ina ang pagkatao ni Hyung-gi kaya galit siyang tumayo. Dahil anak niya si Hyung-gi, tumayo siya para hanapin si Jae-hoeng, ngunit pinigilan siya ni Hyung-gi. Pagkaraan, tinawagan niya ang nanay ni Jae-hoeng at ikinuwento ang lahat. Ang dalawang ama na nag-iinom ng magkasama at masayang kumakanta ay biglang natanggap ang tawag ng tatay ni Hyung-gi. Inabisuhan siya na kakanselahin ni Jae-hoeng ang kasal. Nagulat siya nang marinig ito at sinabi ang tungkol dito sa tatay ni Jae-hoeng. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ina at tiyuhin na nagtanong sa kanya para malaman ang katotohanan. Inutusan ng nanay si Jae-hoeng na pumunta agad sa bahay ni Hyung-gi at lumuhod upang humingi ng tawad bago pa malaman ng kanyang ama ang tungkol dito. Biglang may tumawag sa tiyuhin, sinagot niya ang telepono at sinabi sa kapatid na alam na ng kanyang bayaw ang tungkol dito at galit na galit ito. Ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay labis na tensyonado. Pag-uwi ng tatay ni Hyung-gi, sinabi niya agad sa kanyang anak na umupo at ikwento ang lahat upang makahanap ng solusyon. Samantala, galit na galit ang ama ni Jae-hoeng sa harap niya. Humingi ng tawad si Jae-hoeng sa kanyang mga magulang dahil hindi niya mapapakasalan si Hyung-gi. Hindi makatiis ang ama at pumasok sa silid. Samantala, inako ni Hyung-gi na sa kanya ang lahat ng kasalanan. Walang kasalanan si Jae-hoeng sa bagay na ito. Nang makita ng ina na sinisikap pa rin niyang protektahan ang taong nagtaksil sa kanya, umalis na lang siya nang walang magawa. Samantala, ang ama ay nasa tabi niya at malumanay na inaliw ang kanyang anak. Kinabukasan, bago umalis para magtrabaho, pinayuhan ng ama ni Jae-hoeng ang kanyang asawa na subukang kumbinsihin si Jae-hoeng na pakasalan si Hyung-gi. Sa pagpapakasal lamang sa kanya, magiging kapaki-pakinabang at mas maganda ang buhay ni Jae-hoeng. Tumango ang asawa at sinabing alam niya iyon. Maya-maya pa, dumating ang ina ni Hyung-gi upang makipagkita kay Jae-hoeng ng personal. Lumuhod siya sa harap ng ina upang humingi ng tawad dahil sa sarili niya lamang kaya naapektuhan ang magkabilang pamilya. Sinabi ng ina ni Hyung-gi na tumayo siya dahil matagal nang magkakilala ang dalawang pamilya. Kung gagawin iyon ni Jae-hoeng, mahihirapan siya. Pagkatapos, pinayuhan niya itong magpakasal at kung hindi naman sila magmamahalan, maaari silang magdiborsyo pagkatapos ng isang taon. Sumang-ayon din ang kanyang ina sa desisyong ito, ngunit mahigpit na tumanggi si Jae-hoeng. Nagalit ang ina ni Hyung-gi at sinampal siya sa mukha. Kasabay nito, nagkita ang dalawang ama upang pag-usapan ang angkop na solusyon. Nakatanggap ng tawag si Tatay Hyung-gi mula sa kanyang asawa na nagbalita ng nangyari kanina. Agad niyang ipinaalam kay Tatay Jae-hoeng. Samantala, hindi alam ng ina ni Jae-hoeng kung bakit niya gustong iwan si Hyung-gi para sa kabilang babae kaya nag-imbestiga siya. Nakipagkita siya sa kaibigan ni Jae-hoeng upang magtanong. Sinabi ng kaibigan na hindi pa niya nakikita ang babae, ngunit may kaalaman siya tungkol dito at ikinuwento niya sa ina. Nagulat siya nang malaman na kinansela ni Jae-hoeng ang kasunduan sa kasal, kaya nakipagkita siya sa kanya pagkatapos upang magtanong. Nagulat si Jae-hoeng kung bakit alam ng kaibigan niya at sinabi ng kaibigan na sinabi sa kanya ng tita niya. Si Seo-yeon naman ay abala sa trabaho kaya hindi niya napansin ang pagring ng kanyang telepono. Nang ibigay ito ng kanyang kasamahan sa kanyang tainga, napansin niya at biglang nagbago ang mukha ni Seo-yeon. Agad siyang bumaba sa kumpanya at nakita ang ina ni Jae-hoeng na naghihintay. Tinanong siya ng ina kung alam niya ang tungkol sa pagpapakasal ni Jae-hoeng. Nang makitang tumango si Seo-yeon, sinabi ng ina na kinansela ni Jae-hoeng ang kasal dahil sa kanya. Nagulat si Seo-yeon nang marinig ito dahil nagtapos na sila noong nakaraang buwan. Matapos sabihin ni Jae-hoeng na magpapakasal siya, hindi niya inasahan na gagawin niya ang ganitong bagay ngayon. Pagbalik sa kumpanya, nag-text si Seo-yeon kay Jae-min upang ikwento ang lahat at humingi ng tulong sa kanya na pakiusapan si Jae-hoeng. Umalis si Seo-yeon na maraming iniisip. Maya-maya pa, dumaan siya sa tindahan ng kanyang pinsan upang bumili ng cake. Pagkatapos, dumaan siya sa convenience store kung saan nagtatrabaho si Moon Kwon at nakita niya ang kanyang bayaw. Pag-uwi, umupo siya at kumain ng cake habang iniisip ang mga pangyayari ngayong araw. Matapos malaman ang tungkol dito, nakipagkita si Jae-min kay Jae-hoeng. Sinabi niya kay Jae-hoeng na hayaan na lang nilang ang pamilya ni Seo-yeon ang magresolba sa problema niya. Ngunit tumanggi si Jae-hoeng dahil hindi niya kayang manatili lang ng walang ginagawa nang malaman niyang nagsisimula ng kalimutan ni Seo-yeon ang lahat. Samantala, ang kasalukuyang kalagayan ni Hyung-gi ay napakabigat. Sumusuka siya pagkatapos kumain at tubig lamang ang kaya niyang inumin para manatiling mailakas. Dahil sa labis na pag-aalala, nag-text ang ina kay Jae-hoeng, sinabing na ospital na si Hyung-gi at hiniling na bumalik siya sa tabi ng kanyang anak. Lubos na na-pressure si Jae-hoeng nang mabasa ang text dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa nakatanggap siya ng text ni Seo-yeon na nag-aaya ng pagkikita. Dito, sinabi ni Seo-yeon na ayaw niyang saktan ni Jae-hoeng ang ibang tao dahil sa kanya. Kaya, magpakasal na lang siya dahil hindi na siya ang dating siya. Kung patuloy na magpipilit si Jae-hoeng, wala nang magandang mangyayari sa kanilang hinaharap. Ngunit nagpumilit pa rin si Jae-hoeng na manatili sa tabi ni Seo-yeon, kaya nagalit si Seo-yeon at tinawag siyang isip bata. Kinabukasan, habang kumakain, biglang nakarinig si Moon Kwon ng katok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Jae-min. Katatapos lang ni Jae-min mag-ehersisyo, kaya dumaan na rin siya. Habang abala ang mga magulang ni Hyung-gi dahil araw na ng kasal, nakita nilang dumating si Hyung-gi. Lumapit ang ina at tinanong kung ano ang sinabi ni Jae-hoeng. Sinabi ni Hyung-gi na hindi raw siya dadalo.
Nang makita ang galit ng kanyang ina, inalo niya ito at sinabing ayos lang siya. Biglang may natanggap siyang text mula kay Jae-hoeng. Humingi siya ng tawad dahil sa pananakit ng damdamin niya habang buhay, at umaasa siyang babalik sa dati ang ngiti ni Hyung-gi. Tinawagan ni Tatay Hyung-gi si Tatay Jae-hoeng upang pag-usapan ang pagpapawalang bisa ng imbitasyon sa lalong madaling panahon dahil kung magtatagal pa, magdudulot lamang ito ng mas maraming problema. Nang gabing iyon, umupo si Jae-hoeng at nagbalik tanaw. Pinayuhan siya ni Seo-yeon na humingi ng tawad sa kanyang mga magulang kinabukasan. Ituring mo na ito bilang huling pagkakataon na hihilingin ko sa iyo. Walang sinabi si Jae-hoeng at niyakap ng mahigpit si Seo-yeon. Samantala, naglalakad-lakad si Seo-yeon kasama si Jae-min. Ikinuwento niya kay Jae-min ang pagpupulong nila ni Jae-hoeng kagabi. Tinanong siya ni Jae-min kung nakumbinsi niya ba ito. Ngunit alam ni Jae-min na hindi madaling magbabago si Jae-hoeng dahil ang mga lalaki minsan ay mas nagpapakita ng pagkaduwag kaysa sa mga babae. Natatakot siya sa sakit at ayaw niya ng komprontasyon, kaya siya nagdesisyon sa panahong malapit na ang kasal. At ito rin ay isang mahirap na desisyon kaya mahirap itong baguhin. Sa daan pa uwi, biglang huminto si Seo-yeon. Naging kakaiba ang paligid kaya nalito siya. Nagtataka si Jae-min kaya tumakbo siya palapit. Tinanong niya kung nasaan sila. Nang malaman na ito ang pamilyar na daan pa uwi, nagpatuloy sa paglalakad si Seo-yeon. Pagdating sa bahay, naguguluhan siyang nagtanong sa kanyang pinsan kung anong nangyayari sa kanya. Hindi niya raw matandaan ang daan kanina, para bang unang beses siyang nakarating doon. Inalo ni Jae-min si Seo-yeon na pansamantalang kalituhan lamang iyon, ngunit nag-aalala siya. Nag-alala siya kung anong mangyayari kay Moon-kwon sa hinaharap at umiyak. Agad siyang niyakap ni Jae-min upang tulungan siyang mabawasan ang stress. Pagdating ng gabi, naghihintay ang buong pamilya ni Jae-min sa magkapatid na Seo-yeon para kumain, ngunit si Moon-kwon lang ang pumasok. Nang tanungin siya ng tita niya, sinabi niyang nakita niyang natutulog ang kanyang kapatid, kaya hindi niya naginising. Nang dumating si Jae-hoeng sa bahay, sino ang nakita niya? Pagkatapos niyang umuwi, nanatili siya sa loob ng kanyang silid at hindi lumabas. Lumapit si Jae-hoeng sa kanyang ina upang mag-sorry. Agad siyang sinabihan ng ina na puntahan ang kanyang ama para mag-usap. Pagpasok ni Jae-hoeng sa silid, agad siyang lumuhod at nag-sorry. Nang malaman ng ama na kinansela niya ang kasal kay Hyung-gi para sa ibang babae, galit siyang pinalaya si Jae-hoeng sa bahay at hindi siya pinayagang magdala ng anumang bagay mula sa pera hanggang sa sasakyan. Bumalik si Jae-hoeng sa kanyang silid, nag-ayos ng damit at umalis. Nang malaman ito ng kanyang ina, pumasok siya sa silid ng kanyang asawa. Nagsimula silang mag-away, biglang sinabi ng tita na dumating na si Jae-hoeng sa harap ng pinto. Lumabas ang ina at pinayuhan ang anak na dalhin ang kotse at manatili sa kanyang apartment. Bago umalis, niyakap ni Jae-hoeng ang kanyang ina upang magpaalam. Emosyonal na sinabi ng ina na padadalhan niya ng pera ang anak kaya huwag itong mag-alala. Habang nagmamaneho, tumawag si Hyung-gi at natuwa siya na sinagot pa rin ni Jae-hoeng ang tawag. Hindi alam ni Jae-hoeng kung paano sasagot. Hanggang sa sandaling ito, mabait pa rin si Hyung-gi sa kanya, kaya labis siyang nahihirapan. Samantala, naghuhugas ng pinggan si Seo-yeon nang dalhan siya ni Moon-kwon ng chicken porridge para kainin niya bago uminom ng gamot. Ngunit binaliwala ito ni Seo-yeon at ayaw niyang uminom agad. Sinabi ni Moon-kwon na alam na niya ang tungkol sa hindi niya pagkaalala ng daan pa uwi kaninang umaga. Nagalit si Seo-yeon dahil kailan lang nangyari iyon at alam na agad ito ng kanyang kapatid. Nagmakaawa si Moon-kwon na uminom siya ng gamot, ngunit sinigawan siya ni Seo-yeon at nagkulong sa silid. Kinabukasan, pumunta si Seo-yeon sa doktor at sinunod ang kanyang mungkahi upang makita kung umuusad ang kanyang sakit. Nakita ng doktor sa imahe na walang malubhang problema at pinayuhan si Seo-yeon na tanggapin agad ang katotohanan at simulan ang paggamot. Sumang-ayon si Seo-yeon sa sinabi ng doktor. Pagkatapos, tinawagan niya si Jae-min upang ipaalam na nagpa-check up si Seo-yeon. Wala na siyang lakas ng loob na lumaban tulad noong una at may mga senyales ng depresyon. Sa sandaling ito, pagbaba ni Seo-yeon sa bus, kinuha niya ang kamera at nagsimulang kumuha ng larawan sa paligid. Pagkatapos, pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ni Moon-kwon at sinabing kapag nakuha na ang mga larawan, tulungan siyang lagyan ng sequential number. Pagkatapos ng trabaho, nagmaneho si Jae-min papunta sa bahay ni Seo-yeon. Nag-usap sila sa parke. Nang pauwi na, inanyayahan ni Jae-min si Seo-yeon na magbonding sa weekend na kasama si Moon-kwon. Pumayag si Seo-yeon at pumasok sa loob ng bahay. Nag-aalala ang kanyang kapatid na lalaki at nagtanong kung saan siya nagpunta, bakit hindi siya nagtala at bakit hindi niya dinala ang kanyang telepono. Sinabi ni Seo-yeon na dumalaw si Jae-min at malapit lang siya kaya hindi niya napansin at nangako siyang magtatala na sa susunod para malaman niya. Kinuha niya ang telepono, binuksan ang refrigerator at nag-ayos ng pagkain para kay Moon-kwon, ngunit sinabi ng kapatid na kayanan niya. Kaya inilagay ni Seo-yeon ang telepono sa loob at isinara ang refrigerator nang hindi niya alam. Nang dumating ang tita niya para dumalaw at nagdala ng maraming pagkain, tinulungan niya si Seo-yeon na ilagay ang mga ito sa refrigerator at nakita niya ang telepono sa loob kaya kinuha niya at ibinigay sa kanya. Nagulat si Seo-yeon nang makita si Jae-hoeng pag-uwi niya galing sa trabaho. Nagmaneho siya at inihatid si Seo-yeon sa kasalukuyang apartment niya. Dito, iminungkahi niyang magpakasal na sila. Sinabi ni Seo-yeon na kung normal lang siya, papayag siya. Hindi mahalaga sa kanya ang pagmamataas o mga panlalait ng mga magulang niya. Sinubukan ni Jae-hoeng na kumbinsihin si Seo-yeon. Alam niyang hindi sila magtatagal, ngunit bawat sandali sa panahong iyon ay mahalaga.
Naluha siya sa narinig ngunit tumanggi pa rin at sinabing hindi niya malilimutan ang sandali na magkasama sila hanggang sa hindi na siya makakaalala pa. Kaya, nagmaneho si Jae-hoeng para ihatid si Seo-yeon. Ngunit sinabi niya sa binata na huminto sa bus stop. Bumaba si Seo-yeon at naglakad ng diretsyo. Natuwa si Moon-kwon nang makita ang ate niya at tumakbo papalapit. Habang kumakain, sinabi ni Moon-kwon kay Seo-yeon na inanyayahan sila ng pinsan nila na mag-hike. Ngunit sinabi niyang mayroon siyang mahalagang lakad kaya hindi siya makakapunta sa kabila ng pagmamakaawa ni Moon-kwon. Tumawag si Jae-hoeng kay Jaemin at sinabing gusto niyang magpakasal kay Seo-yeon. Sinigawan siya ni Jaemin at binaba ang telepono. Samantala, balisa si Seo-yeon nang maalala niya ang pag-uusap nila ni Jae-hoeng. Pagkatapos, nagpanik siya at naghanap sa lahat ng sulok para sa isang bote ng alak. Nagtanong ang kapatid niya kung anong hinahanap niya. Sinabi ni Seo-yeon na naghahanap siya ng alak upang maibsan ang stress. Lumapit si Moon-kwon sa refrigerator, kinuha ang bote ng alak at sinasalinan siya sa baso. Habang umiinom si Seo-yeon, tiningnan ni Moon-kwon ang reaksyon niya ng mailabis na pag-aalala. Nang makita niyang nagsasalin pa siya, pinigilan siya ng kapatid. Bumalik sa kanyang silid si Seo-yeon. Kinabukasan, habang naglalakad sila ni Jaemin, ikinuwento niya ang kanyang mga alalahanin. Samantala, umuwi si Jae-hoeng upang mag-ayos ng iba pa niyang gamit. Nakita niya ang kanyang ina at ikinuwento ang nangyari kahapon. Hindi matanggap ng kanyang ina na magpapakasal siya sa iba matapos kanselahin ang kasal niya, kaya nagalit ito at umalis. Nasa bahay si Seo-yeon nang tumawag si Jae-hoeng at hiniling na magkita sila. Iminungkahi niya na lumipat si Seo-yeon sa kanyang apartment. Tumanggi si Seo-yeon sa mabuting alok ni Jae-hoeng. Ayaw niyang maging pabigat. Gayunpaman, nagpumilit si Jae-hoeng na lumipat si Seo-yeon. Bumaba si Seo-yeon ng kotse at umuwi. Agad siyang sinundan ni Jae-hoeng. Pagkatapos noon, nagkita ang ina ni Jae-hoeng at si Seo-yeon. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit gustong magpakasal ng kanyang anak kay Seo-yeon. Buntis ba si Seo-yeon? Kalmadong sumagot si Seo-yeon na hindi at nagpumilit si Jae-hoeng dahil may sakit siya. Tinanong niya kung anong sakit iyon at sinabi ni Seo-yeon na amnesia. Nagulat ang ina ni Jae-hoeng at tumingin kay Seo-yeon ng may pagkahabag. Bago umalis, humingi ng tawad si Seo-yeon dahil dapat sinabi na niya sa ina ang lahat noon. Sinabi ng ina na ayos lang at hindi siya kailangang mag-alala. Sa labas, habang naghihintay ng sasakyan, hiniling ng ina ni Jae-hoeng kay Seo-yeon na hayaan siyang hawakan ang kamay niya sa huling pagkakataon. Masayang ibinigay ni Seo-yeon ang kamay niya at hinawakan iyon ng ina ni Jae-hoeng. Naawa siya sa kalagayan ni Seo-yeon kaya inalok niyang magpagamot siya sa ospital ng ama ni Jae-hoeng. Ngunit tumanggi si Seo-yeon at bumalik siya sa kumpanya. Nakita ng kasamahan niya na madalas siyang umiinom ng gamot sa sakit ng ulo, kaya nagtanong ito. Sinabi ni Seo-yeon na normal lang ang sakit ng ulo niya at bumabuti naman kapag umiinom siya ng gamot. Pagbalik sa kanyang upuan, aalis na sana si Seo-yeon upang magsipilyo. Nagtanong muli ang kanyang kasamahan. Dahil 30 minuto pa lang ang nakalipas ay nagsipilyo na siya. Bakit aalis na naman siya? Nagulat si Seo-yeon sa tanong at sumagot na uminom siya ng kape, kaya kailangan niyang umalis. Nagpaalala ang isa pang kasamahan na nakita nilang umiinom siya ng green tea kanina, kaya nalito si Seo-yeon. Ngunit sinabi niyang gusto niyang maging mas maputi ang kanyang ngipin, kaya kailangan niyang umalis. Pagkatapos, tumayo si Seo-yeon at lumabas. Pagkatapos, nakipagkita siya sa kanyang pinsan at nagsushi silang dalawa. Ikinuwento ni Seo-yeon ang kasalukuyang kalagayan niya at hindi na niya maalala ang mga bagay na nangyari 30 minuto pa lang ang nakalipas. Hindi na niya maalala kung bakit siya pumunta sa pinagkikitaan nila. At sinabi niya ring nakita niya ang ina ni Jae-hoeng. Alam na rin ng ina na may sakit siya. Nagsisi si Seo-yeon na kung hindi lang siya nagkasakit, ikakasal na rin sana sila sa susunod na taon. Tiningnan ni Jaemin si Seo-yeon ng may pagkahabag. Nagmaneho siya at inihatid pa uwi si Seo-yeon. Bago bumaba si Seo-yeon, tinanong siya ni Jaemin kung nagdesisyon na siya. Sinabi ni Seo-yeon na tatanggapin niya ito at hindi na magtatago, ngunit bago siya maging isang blankong papel. Ayaw niyang maging pabigat sa kanyang tita at sa kanyang kapatid na lalaki. Pagkatapos, nagpaalam siyang pumasok sa bahay. Ilang hakbang pa lang si Seo-yeon, lumapit si Jaemin at tinanong kung ano ang gagawin niya kay Jae-hoeng. Sumagot si Seo-yeon na ayaw niyang maglaho sa harap ni Jae-hoeng at saktan siya araw-araw. Pagkasabi nito, tahimik siyang umakyat. Samantala, nagpunta ang ina ni Jae-hoeng upang makipagkita sa kanyang anak. Tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Jae-hoeng na magpapakasal siya kay Seo-yeon kahit patutulan ito ng kanyang mga magulang. Lumuhod siya at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Nagmamakaawa dahil iyon ang kanyang nais. Hinalikan ng ina ang mukha ni Jae-hoeng at umiyak. Napakahalaga niya para sa ina, kaya hindi niya kayang mawala siya. Ngunit para kay Jae-hoeng, si Ji Seo-yeon ang pinakamahalaga. Pagkatapos, naiiyak siyang humingi ng tawad sa kanyang ina. Nang pumasok ang tita niya sa isang bar, nagkataon na nakita niya ang ina ni Seo-yeon doon. Umupo sila at nag-usap. Walang pakialam ang ina ni Seo-yeon sa kanyang mga anak. Hindi niya naisip na makikita pa niya ang dalawa niyang anak. Pagkarinig nito, hindi alam ng tita kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, kumakain si Seo-yeon kasama ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, masaya silang nagkaraoke. Habang kumakanta ang lahat, lumabas si Seo-yeon sa silid at humingi ng pabor sa waiter na kunin ang kanyang bag at sinabing pagod siya kaya umuwi na siya ng mas maaga. Habang nagmamaneho, tumawag ang tita niya kay Seo-yeon at sinabing nakita niya ang nanay niya. Maayos naman daw ang buhay nito at nagtayo ng maliit na tindahan.
Kung gusto ni Seoyeon na makita siya, ibibigay niya ang address, ngunit tumanggi si Seoyeon. Biglang naging kakaiba ang tanawin sa harapan niya, kaya labis na nataranta si Seoyeon. Maging ang paghinto ng kotse sa gilid ng kalsada ay naging mahirap. Si Seoyeon ay umiyak at pinukpok ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay at tumawag kay Jae-hyung. Sinabi niya na hindi siya makauwi ngayon dahil naging kakaiba ang paligid. Tinanong niya si Seoyeon at sinabi na sa posisyong sinabi niya, paglampas lang ng sign na nakasulat na Bapnapdong, itabi ang kotse. Pagdating ni Jae-hyung, sumilik siya sa loob ng kotse at nakita si Seoyeon na nakaupo at tuliro. Binuksan niya ang pinto ng kotse, niyakap siya, inalo, at pagkatapos ay nagmaneho para ihatid si Seoyeon pauwi. Nang lumabas siya, lumapit si Jae-hyung at sinubukang kumbinsihin si Seoyeon na bumalik sa kanya. Tinanong niya kung pinagsisisihan ba ni Jae-hyung ang desisyong ito. Agad niyang niyakap si Seoyeon at sinabing tiyak na hindi niya pagsisisihan. Kinabukasan, tumawag si Jae-hyung at nag-alok ng kasal at agad namang pumayag si Seoyeon. Lubos siyang masaya sa kasalukuyan. Nakatayo si Moon-kwon sa tabi at nakanganga. Nagulat siya nang malaman na ikakasal ang kanyang kapatid, kaya nag-aalala siyang nagtanong kung alam ba ng lalaki ang kalagayan ng kanyang kapatid. Sinabi niya na huwag siyang mag-alala dahil kilala rin ni Moon-kwon ang lalaki. Kaibigan ito ng kanyang pinsan na si Jae-hyung, kaya syempre, alam niya ang tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid. Nang malaman na dahil sa dahilan na ito nagsimulang uminom ng gamot si Seoyeon, natuwa si Moon-kwon. Pagkatapos ay nagpunta ang magkapatid sa bahay ng kanilang tiyahin. Nang malaman na nalalapit na ang kaarawan ng tiyuhin, inilabas ni Seoyeon ang sobre at ibinigay ito sa kanya. Samantala, umuwi si Jae-hyung at sinabi sa kanyang ina na magsasagawa siya ng kasal kay Seoyeon. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit niya tinanggap na magpakasal kay Hanggi kung mahal niya si Seoyeon. Ipinaliwanag niya ang dahilan sa kanyang ina. At nang malaman niyang may sakit si Seoyeon, kailangan niyang manatili sa tabi nito. Nang malaman ni Jimin ang tungkol dito, tinawag niya si Seoyeon palabas upang magtanong. Nang makita niyang masaya si Seoyeon, gumaan ang kanyang loob. Nagpunta silang dalawa sa isang coffee shop upang mag-usap. Pagkatapos, dumating si Jae-hyung at masayang bumati. Lumapit si Jimin at niyakap ang kanyang kaibigan bilang pagbati ng pagpapala. Pagdating ni Jimin sa bahay, sinabi niya sa kanyang mga magulang na ikakasal si Seoyeon. Nagulat ang dalawa nang marinig ang balitang ito, at ipinagtapat niya na ang lalaki ay ang kanyang kaibigan na si Jae-hyung. Pagkatapos, pumunta siya para ipakilala ang sarili sa tiyuhin at tiyahin para humingi ng permiso na magpakasal kay Seoyeon. Masayang pumayag ang dalawa. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa upang maglakad-lakad at nang makita si Moon-kwon, lumapit si Jae-hyung at nagtanong. Samantala, ang ina ni Jae-hyung ay naglalakad-lakad din kasama si Hanggi. Inihayag niya na ikakasal si Jae-hyung ngunit walang kamalay-malay ang kanyang ama tungkol dito. Agad siyang napaluha ngunit nag-alala pa rin na kung malalaman ng ama ni Jae-hyung, magkakaroon ng malaking gulo. Nang panahong iyon, umuwi si Jae-hyung sa bahay ni Seoyeon. Habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa, hindi sinasadya niyang nasagi ang upuan, dahilan upang malaglag ang tasa at mapaso ang kanyang kamay. Mabilis na lumapit si Jae-hyung para tingnan ang sitwasyon. Inilagay niya ang kamay ni Seoyeon sa ilalim ng gripo at pagkatapos ay kumuha ng tuwalya, nilagyan ng malamig na yelo at ipinahid sa kanyang kamay. Akala ni Jae-hyung ay dadalhin niya si Seoyeon sa ospital, ngunit tumawa siya nang makita niya itong seryosong-seryoso sa problema. Pagkatapos umuwi ni Moon-kwon, umupo silang tatlo sa hapagkainan. Nang matikman ang sabaw na niluto ni Seoyeon, labis na pumuri sina Jae-hyung at Moon-kwon. Ngunit naisip niya na unti-unti nang bumababa ang kanyang galing sa pagluluto. Sinabi ni Seoyeon sa kanyang nakababatang kapatid na mag-impact na at lumipat upang manirahan kasama sila. Ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang makialam sa buhay ng magkapatid. Nang umalis si Jae-hyung, marahan siyang humalik sa kamay niya. Ang ganitong bagay ay sapat na upang lubos na maging masaya si Seoyeon. Nang nasa kumpanya, nag-isip si Seoyeon kung hanggang kailan pa siya makakapagtrabaho. Habang kausap si Jae-hyung, hindi niya sinasadyang ibunyag ang kanyang sakit dahilan upang mapansin ng mga tao sa paligid. Tinanong niya kung nasaan siya at sinabi ni Seoyeon na nasa opisina siya. Nagulat si Jae-hyung kung bakit sinabi ni Seoyeon ang tungkol sa kanyang sakit sa opisina. Napansin lang niya ang paligid ngunit inakala ng kanyang mga kasamahan na nagbibiro si Seoyeon kaya hindi sila nag-alala. Pagkatapos, umupo si Seoyeon kasama ang kanyang mga kasamahan para pag-usapan ang kasal. Lumapit ang team leader at sinabing may flight ang manager papuntang Japan kaya hindi siya makakadalo sa kasal niya. Kaya hiniling niya na tulungan siyang ibigay ito. Pagkasabi nito, inilabas ng team leader ang sobre ng manager at ibinigay kay Seoyeon. Napakaganda ng pakiramdam niya nang umuwi siya. Nang makita siya ng kanyang tiyahin, natuwa ito. Ngunit pagkatapos ay nag-alala itong nagtanong kung dapat ba itong ipaalam sa kanyang ina. Sinabi ni Seoyeon sa kanyang tiyahin na hindi na kailangang gawin iyon. Samantala, nagpunta si Hanggi para makita si Jae-hyung para lang batiin siya sa nalalapit na kasal. Noong oras na iyon, naghihintay si Seoyeon kay Jae-hyung sa elevator. Nang bumukas ang pinto, nag-cute siya ngunit nahiya nang makita na may isang matandang babae pa pala sa loob. Ipinakilala ni Jae-hyung ang kanyang asawa sa matandang babae. Tinulungan siya ni Seoyeon na ilagay ang bagahe sa loob. Dumalaw si Jaemin pagkatapos at nagdala ng maraming regalo. Samantala, sa bahay ni Jae-hyung, sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama ang balita na ikakasal si Jae-hyung. Nagalit siya nang marinig ito. Ngunit nang malaman na ang asawa ni Jae-hyung ay may Alzheimer's, nagulat silang dalawa, maging si Jae. Sinabi ng kanyang ina ang kagustuhan ni Jae-hyung na makasama ang babaeng mahal niya. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa bahay ni Hanggi para makita ang mga magulang niya at ipaalam sa kanila na ikakasal si Jae-hyung. Nagalit ang ina ni Hanggi.
Nagduda siya na may ibang babae si Jae-yong kaya kinansela ang kasal. Ngunit nang marinig niya mula sa ina ni Jae-yong na ang babae ay may Alzheimer, nagulat silang mag-asawa. Ang dahilan kung bakit pumunta ang mag-asawa ay hindi para ipahayag ito, kundi para magbitiw sa posisyon ng ospital. Pagkatapos magsalita, nagpaalam silang umalis. Pagkatapos, umakyat ang ina ni Hyung-gi sa silid para sabihin ito sa kanya. Nang marinig ito, lumuha si Hyung-gi dahil naunawaan niya ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Jae-yong. Iyon din ang dahilan kung bakit niya mahal na mahal si Jae-yong. Kinabukasan, naganap ang kasal at dahan-dahang pumasok ang dalawa sa aisle kasabay ng palakpakan at pagbati ng pamilya at mga kaibigan. Pagkatapos basahin ang panunumpa, naghalikan ang dalawa. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon ang dalawa. Habang nakasakay sa kotse, nagkwentuhan sina Jae-yong at si Uyeon tungkol sa mga nakaraang bagay at napakapayapa ng kapaligiran. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinarada niya ang kotse at nang makita na natutulog pa rin siya, pinindot ni Jae-yong ang boton para ibaba at i-recline ang upuan. Para makatulog ng mas komportable si Uyeon at naglagay siya ng jacket sa ibabaw. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa hotel at tumawag siya sa tiyahin para magbigay ng balita. Habang papunta sa buffet table, pinuri ni Jae-yong ang damit na suot ni Uyeon na napakaganda. Tuwang-tuwa siya at sinabihan siyang tandaan ang sandaling ito habang buhay. Pagdating doon, nagpakuha silang dalawa ng larawan ng magkasama na may napakasayang mukha. Kinabukasan, naglakad-lakad ang dalawa sa tabing dagat. Pagkatapos, nagpakuha sila ng litrato upang mapanatili ang alaala. Nang bumalik ang dalawa sa hotel, nagtanghalian sila. Habang kumakain, biglang nasuka si Uyeon kaya tumakbo siya sa banyo, dahilan upang mag-alala si Jae-yong. Nang lumabas siya, iminungkahi niyang pumunta sa ospital para magpatingin, ngunit tumanggi si Uyeon, sinabing side effect lang iyon ng gamot. Sinubukan ni Jae-yong na kumbinsihin siya at pagkatapos ng ilang sandali, pumayag siyang sumama sa kanya sa ospital. Itinala ng doktor ang mga sintomas ni Uyeon, kabilang ang pagkapagod at pagduduwal. Pagkatapos ay naghinala na siya ay buntis kaya sinabi niya na humiga sa kama para mag-examine. Pinanindigan niya na hindi siya buntis at sinabing umiinom siya ng gamot para sa Alzheimer ngayon. Galit na umalis si Uyeon at sinisi si Jae-yong kung bakit niya sinabihan siyang pumunta doon. Ngayon lang sila nag-sex kagabi tapos sinasabi na ngayon na buntis siya. Pinaamo niya si Uyeon at dinala pabalik sa hotel. Nang dalhin ng waiter ang pagkain sa kwarto, lumapit si Jae-yong sa pinto ng banyo at tinawag siya. Sa loob, nagulat si Uyeon nang subukan niya at makita ang dalawang linya. Agad niyang binalutan ito ng papel at itinapon sa basurahan. Habang kumakain, biglang sinabi ni Uyeon kay Jae-yong na nilalamig siya. Kumuha agad siya ng jacket upang panatilihing mainit siya. Maya-maya, kinuha ni Uyeon ang kanyang telepono at tinawagan si Moon Kwon para ipaalam ang kasalukuyang sitwasyon. Natuwa si Moon Kwon nang malaman na maayos ang kanyang ate at masayang-masaya pa. Pagkababa ng telepono, halos maiyak ang mukha niya dahil halos nakalimutan niya na ang kanyang nakababatang kapatid nitong mga nakaraang araw. Lumapit si Jae-yong at niyakap si Uyeon bago matulog. Pumasok siya sa banyo at ginamit muli ang pregnancy test kit at ang resulta ay pareho. Lumapit si Uyeon sa kama at ikinuwento ito kay Jae-yong. Malamang na matagal na siyang may sakit kaya nakalimutan niyang uminom ng birth control pills. Habang siya ay nagagalak, si Uyeon naman ay nag-aalala. Ano kaya ang mangyayari sa bata kapag ipinanganak, gayong hindi man lang alam ng ina ang pag-iral nito? Kaya, bukas pag-uwi, magpapatingin ulit siya at kung maaari, ipalalaglag niya. Ayaw ni Uyeon na magdusa si Jae-yong dahil siya lang ay sapat na para maging magulo ang buhay nito. Kinabukasan, binati ng doktor si Uyeon dahil ang sanggol ay 8 linggo na. Paglabas niya, agad na lumapit si Jae-yong at tinanong ang resulta at kinumpirma ni Uyeon na totoo ang bata. Pumunta silang dalawa sa doktor at humingi ng payo kung dapat ba nilang itago ang bata. Ayon sa kanya, ang pagbubuntis hanggang sa panganganak ay isang kahirapan para sa pasyente. At pagkatapos manganak, ang pag-aalaga sa bata ay lampas pa sa inaasahan. Kaya, sang-ayon siya sa ideya ni Uyeon. Ngunit kung gusto pa rin nilang ipanganak ang bata, kailangang ihinto ang paggamit ng lahat ng gamot. Dahil gusto niya ang pinakamabuti para kay Uyeon, gusto ni Jae-yong na ipagpatuloy niya ang paggamit ng gamot. Biglang sinabi ni Uyeon na gusto niyang ipanganak ang bata. Nag-away silang dalawa sa labas dahil sa magkasalungat na pananaw. Pag-uwi, dumalaw ang ina ni Jae-yong sa kanila. Ngunit pagkaalis ng ina, nagpatuloy silang mag-away tungkol sa bata. Ang dahilan ay dahil hindi mataas ang posibilidad na mamana ang sakit. Kaya ang hiling niya ay makipaglaro sa kanyang anak. Nang makita ang sarili na nagkasala, niyakap ni Jae-yong si Uyeon. Pagkatapos, ang buhay nilang dalawa ay lumipas araw-araw ng masaya at puno ng tawanan. Nagising si Uyeon na masayang-masaya at nagluto ng almusal kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Habang kumakain, bigla siyang nasuka kaya tumakbo siya. Hindi nagtagal, dumalaw ang kanyang tiyahin sa kanila. At ipinaalam kay Jae-yong nalilipad patungong AC ang kanyang tiyuhin ngayon. Biglang tumawag ang tiyahin ni Uyeon at pinaalalahanan siya tungkol sa usapan nilang magkasama na magsauna. Nagulat si Uyeon dahil nakalimutan niya ang tungkol dito. Kaya nagpalit siya ng damit at nagtungo sa tagpuan kasama ang kanyang tiyahin. Gusto ni Jae-yong na ihatid ang kanyang asawa, ngunit tumanggi siya. Nagtungo si Uyeon doon at sumunod pa rin si Jae-yong sa likuran. Nang makita niya itong pumasok sa loob, gumaan ang kanyang loob at umuwi. Maya-maya, bumalik si Uyeon at galit na sinigawan ang kanyang nakababatang kapatid dahil tinawanan siya, tinuring siyang isang hangal.
Maya-maya, nagmakaawa si Moon Kwon na huwag siyang magalit at pumasok siya sa silid. Tinanong ni Jae-hyung ang dahilan at kinuha niya ang bag ng tirang pagkain at sinabing. Nang makita niya itong kinuha ang bagay na ito mula sa refrigerator at ginamit, tumawa siya ngunit hindi nang iinsulto. Inalo niya ito at sinabing bahagi lang iyon ng sakit. Pumasok si Jae-hyung sa silid at pinayuhan si Seo-yeon na huwag umiyak. Kung gagawin niya iyon, maapektuhan ang sanggol. Agad siyang umupo ng tuwid at huminga ng malalim. Habang nagtatrabaho, hindi naging maganda ang kanyang trabaho. Muntik na siyang magkamali sa pag-iimprenta na nagdulot ng pagkalugi sa kumpanya. Bagamat hindi siya sinisi ng team leader, labis ang pagkakasala na naramdaman ni Seo-yeon. Pinalakas ng mga kasamahan niya ang loob niya na huwag panghinaan ng loob. Ngunit nang makita si Seo-yeon na pumasok sa banyo ng nakayapak, nagtaka ang kasamahan niya at nagtanong agad. Nang mapansin ni Seo-yeon, sinabi niya na nakakabahal ang mataas na takong kaya hindi komportable ang paa niya. Lumabas si Seo-yeon para huminga ng sariwang hangin at nag-alala dahil lumalala ang sakit niya. Pagkatapos, nagpasa siya ng resignation letter at agad na tinanong ng team leader ang dahilan. Hindi naman daw seryoso ang nangyari kanina, bakit ginawa iyon ni Seo-yeon? Inamin niya sa kanya na mayroon siyang Alzheimer's. Nagulat ang team leader at hindi nakapagsalita nang marinig ito. Yumuko si Seo-yeon para magpaalam at umalis. Pagkatapos, nakita niya si Jae-min at ikinuwento ang lahat at balak niyang sabihin ito sa kanyang tiyahin pag-uwi. Ngunit hindi siya nagkaroon ng kumpiyansa, kaya hiniling niya sa binata na tulungan siyang sabihin ito. Pag-uwi, ipinaalam ni Seo-yeon sa kanyang nakababatang kapatid na nagbitiw na siya. Sinabi niya na napakagaling ng kanyang ate at tinanong kung malungkot ba siya. Sinabi niya na medyo malungkot siya dahil napakabait ng mga tao sa kanyang team. Pag-uwi ni Jae-hyung noong gabi, sinabi ni Seo-yeon sa kanya ang tungkol sa kanyang pagbibitiw. Masaya siyang pinalakas ang loob niya. Samantala, nagpunta si Moon Kwon sa bahay ng kanyang tiyahin kasama ang kanyang pinsan para sabihin ang katotohanan sa dalawa. Nang marinig ang balita na may Alzheimer si Seo-yeon, natigilan siya. Hindi siya makapaniwala na si Seo-yeon ay 30 taong gulang pa lang. Paano siya magkakaroon ng sakit na ito? Agad na kinumpirma ni Moon Kwon na totoo ito at hindi nakayanan ng tiyahin ang matinding pagkabigla at nawala ng malay. Nang magkamalay siya, umiyak siya at niyakap si Moon Kwon. Balak sana niyang dumalaw, ngunit pinigilan siya ng binata at sinabing maghintay muna siya hanggang sa kumalma. Umuwi si Moon Kwon at ipinaalam sa kanyang ate na alam na ng lahat ang tungkol sa kanyang sakit. Nag-aalala siyang nagtanong kung kumusta na ang tiyahin at sumagot ang binata na umiiyak ang tiyahin kaya maayos lang. Hindi napigilan ni Seo-yeon ang kanyang damdamin at umiyak. Kinabukasan, tumawag ang team leader para mangumusta at ipaalam na mag-organisa siya ng farewell party para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tiyahin at pinsan ni Seo-yeon upang bisitahin at palakasin ang loob niya bago umalis. Nang makaalis na ang lahat, lumabas sila ng kanyang kapatid na lalaki para maglakad-lakad. Sinabi ni Seo-yeon kay Moon Kwon na mamuhay siya ng mabuti at mamuhay para na rin sa natitirang buhay niya. Pinalakas niya ang loob ng kanyang ate na huwag maging negatibo. Sa pagkakataong ito, tumawag si Jae-hyung upang magtanong tungkol sa sitwasyon. At ipinaalam na pupunta ang buong pamilya para makipagkita sa pamilya niya ngayong gabi. Nang ihatid ni Moon Kwon si Seo-yeon sa tagpuan, nakita ng tiyahin ni Jae-hyung si Seo-yeon, lumapit, nagtanong at dinala siya sa lugar ng pagkikita. Habang kumakain, lumapit ang ina ng pinsan ni Jae-hyung nang makita si Seo-yeon. Nagalit siya dahil si Seo-yeon ang nagdulot ng kalungkutan sa kanyang anak na babae. Nang makita ang hindi magandang sitwasyon, pinigilan ng kuya ng pinsan ni Jae-hyung ang kanyang ina. Nang makita na patuloy pa rin siyang nanlalait, tumayo ang ina ni Jae-hyung at sumagot. Sa gitna ng tensyon, nagsalita si Jae-hyung mula sa likuran. Galit na lumapit ang kuya ng pinsan ni Jae-hyung at hinawakan ang kwelyo ni Jae-hyung dahil sa kanya napasama ang reputasyon ng pamilya niya. Agad na dumating ang tiyahin at mga empleyado upang awatin ang dalawa. Patuloy pa ring tinawag ng ina ng pinsan ni Jae-hyung si Seo-yeon na baliw. Dahil dito, nagalit ang ina ni Jae-hyung at kinuha ang baso ng tubig at inihagis sa mukha ng babae. Naging malungkot ang pagkain pagkatapos noon, walang nag-usap. Bago umalis, lumapit ang ina ni Jae-hyung upang humingi ng tawad kay Seo-yeon dahil nasaksihan niya ang mga pangyayaring ito. Hindi alam ni Seo-yeon ang sasabihin, humingi na lang siya ng tawad. Palapit na ang Pasko, tahimik na nakaupo si Seo-yeon at tinitingnan ang pinalamutsang Christmas tree. Nang makita ang dilim sa bahay, pinakiusapan siya ng tiyahin na buksan ang ilaw. Dinala ng tiyahin ang baso ng gatas kay Seo-yeon. Ngunit sinabi ni Seo-yeon na gusto niyang bumalik sa trabaho. Patuloy na pinalakas ng tiyahin ang loob ni Seo-yeon upang makabawi siya. Hindi nagtagal, bumalik si Jae-hyung. Habang naliligo siya, may natanggap na text message ang kanyang telepono. Binuksan ni Seo-yeon upang tingnan, galing ito sa pinsan ni Jae-hyung at sinabi niya na mag-uumaga na sa kinaroroonan niya. Ipinakilala siya ng kanyang ina sa isang tao, ngunit 2 beses na niya itong nakita at hindi niya gusto. Pagkaraan ng ilang sandali, bumisita ang mga kasamahan ni Seo-yeon at namangha sila nang makita ang napakagandang bahay. Pumasok si Jae-hyung sa kusina at ipinakilala ang tiyahin. Masaya silang kumain at nagkwentuhan. Nang makaalis na ang lahat, hinawakan ni Seo-yeon ang isang libro at inalala ang mga alaala kasama ang mga kasamahan sa kumpanya. Lumapit si Jae-hyung at sinabi na nag-alala siya kanina dahil baka hindi niya matandaan ang mga pangalan ng kasamahan, ngunit buti na lang at naalala niya ang lahat. Pagkatapos, tinanong niya kung nakita na ni Seo-yeon ang text message at umami naman siya. At pinaalalahanan niya si Jae-hyung na mag-reply sa pinsan niya kung wala siyang nararamdaman para dito.
Habang nagtatype si Jae Huing, inagaw ni Seo-yeon ang telepono at nagpadala ng mensahe ng pagmamahal at pagkamis. Habang naglilinis si Jae Huing, pinakiusapan niya si Jae Huing na kunan sila ng muon-ko ng litrato kapag dumating na ito. Masaya siyang pumayag at lumapit si Seo-yeon upang tumulong. Pagkaraan ng ilang sandali, nagreply ang pinsan ni Jae Huing at sinabing hindi na kailangang magpadala pa ng mensahe si Jae Huing dahil alam niyang ang nagpadala ng mga iyon ay ang asawa niya. Pagdating ni Moon-kwon, hinila ni Seo-yeon ang braso niya at sinabing magpakuha sila ng litrato. Hindi alam ni Moon-kwon kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi ni Seo-yeon na gusto niyang magpakuha ng litrato kasama ang kanyang kapatid bago siya umalis. Matapos tingnan ang mga litrato, pinuri niya na napakaganda ng mga ito. Gusto ring magpakuha ni Jae Huing kaya pinakiusapan ni Seo-yeon ang kanyang kapatid na kunan silang dalawa. Nang silang dalawa na lang, pinaalalahanan niya si Moon-kwon na mamuhay ng mabuti pagkatapos niyang umalis. Pagkatapos, humingi siya ng tawad dahil hindi na niya ito maaalagaan tulad noong bata pa siya. Umiyak si Moon-kwon at pinayuhan ang kanyang ate na huwag mag-alala, tiyak na mamumuhay siyang mabuti. Pagkatapos, niyakap niya ang kanyang ate at humagulgol. Naglalakad-lakad si Seo-yeon at biglang nakita ang pagbagsak ng niebe. Hindi nakita ni Jae Huing ang asawa niya, lumabas siya at nakita siyang nakatayo at tinitingnan ang niebe. Kinaumagahan, nang marinig na gusto ni Seo-yeon na makita ang kanyang ina, dinala ng tiyahin ang ina niya upang makita si Seo-yeon. Tinanong ni Seo-yeon ang kanyang ina kung bakit niya sila iniwan ng kanyang kapatid. Kinuwento niya na pagkatapos mamatay ng kanilang ama, hindi siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob na alagaan silang dalawa, kaya umalis siya at naghanap ng ibang lalaki. Kinuwento ni Seo-yeon ang nakaraan nilang magkapatid pagkatapos silang iwanan ng kanilang ina. Pagkatapos marinig, napaiyak ang kanyang ina at nagsisi. Gayunpaman, tumayo si Seo-yeon at umalis ng walang sinasabi. Dinala ni Jae Huing si Seo-yeon sa bahay upang ipakilala sa kanyang ama. Humingi siya ng tawad dahil siya ang dahilan kung bakit nadismaya ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na wala siyang intensyon na pahirapan silang dalawa. Pagkatapos, nagtanong siya tungkol sa kalagayan ni Seo-yeon pagkatapos niyang itigil ang gamot. Gusto ni Jae Huing na mapanatag ang kanyang ama, kaya sinabi niya na wala namang masama sa kasalukuyang resulta ng pagsusuri. Ngunit pinaalalahanan siya ni Seo-yeon na sabihin ang totoo at aminin na pakiramdam niya ay hindi na siya katulad ng dati ngayon. Dahil isa siyang doktor, alam niya kung gaano kahirap ang sitwasyon na ito. Pagkatapos, umupo silang lahat para kumain. Sa pagkakataong ito, sinabi ng kanyang ama na tumawag siya sa doktor na humahawak kay Seo-yeon. Dahil sikat siyang doktor, kailangang sundin niya ang payo nito, magkaroon ng regular na pagsusuri at bumalik sa pag-inom ng gamot pagkatapos manganak. Pagkatapos, pinayuhan niya si Jae Huing na humingi ng tulong sa kanila kapag kailangan niya ng pera. Pagkatapos, sinabi niya kay Seo-yeon na huwag mag-aksaya ng oras. Gawin niya ang mga bagay na gusto niyang gawin at huwag siyang sumuko. Pagkatapos umalis ng dalawa, lumapit ang kanyang ina at nagpasalamat dahil tinanggap niya si Seo-yeon. Sinabi ng kanyang ama na kung iyon ang landas na pinili ni Jae Huing, wala na siyang magagawa. Simula nang makita ang kanyang ama, nakita ni Jae Huing na mas gumanda ang pakiramdam ni Seo-yeon. Kahit na may mga pagkakataong tulala siya, mas naging relax ang kanyang isip. Sa kumpanya ni Jae Huing, nag-aalala ang empleyado at ibinigay sa kanya ang tawag mula sa isang kliyente. Pagkatapos makinig, masayang sinabi ni Jae Huing na nanalo ang kumpanya sa malaking proyekto, kaya sumigaw ang lahat sa tuwa. Tumawag si Jae Huing upang ipaalam ang magandang balita na ito kay Seo-yeon at natuwa siya sa balita. Agad siyang tumawag sa kanyang ina upang mag-ulat ng balita at masayang pinayuhan ng kanyang ina si Jae Huing na tawagan ang kanyang ama. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Lee-min upang sunduin ang kanyang ina at narinig na niya ang balita kaya binati niya sila. Pagkatapos, pinakiusapan ni Seo-yeon ang kanyang pinsan na ihatid ng maaga ang tiyahin niya dahil hindi siya lalabas. Ngunit habang naghugas siya ng kamay, nakita niya ang isang tuwalya na nahulog kaya yumuko siya upang pulutin ito. Sa kasamaang palad, tumama ang kanyang ulo sa gilid ng lababo at nasugatan. Pagdating ni Jae Huing, narinig niya ang sigaw at nagmamadaling tumakbo upang hanapin siya. Nang makita niya si Seo-yeon, hinila niya ito palabas at kinuha ang telepono upang ipaalam kay Min. Pagkarinig ng balita, nagpanik siya at sinabi sa kanyang ina. Nang malaman ang nangyari, sinabi ng kanyang ina sa driver na bumalik. Nang makita ang sugat sa noo ni Seo-yeon, nag-alala ang kanyang ina at dinala nila siya ni Min sa ospital. Pagkatapos ng first aid ng nurse, dinala siya ni Jae Huing pabalik sa bahay. Habang natutulog si Seo-yeon, pumasok si Jae Huing sa silid, isinara ang pinto, at pilit na umiyak ng walang tunog. Pagkaraan ng ilang panahon, papalapit na ang panganganak ni Seo-yeon, kaya inihanda na ni Jae Huing ang lahat. Pagkatapos, bumisita ang dalawang kasamahan ni Seo-yeon at binigyan siya ng ilang regalo dahil alam nilang kaarawan niya. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang lahat sa bahay upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nagpasalamat si Seo-yeon sa bawat isa sa pamilya dahil sa patuloy nilang pagtrato sa kanya ng mabuti. Pagkatapos noon, biglang nakaramdam ng sakit ng tiyan si Seo-yeon. Nang malaman ang balita, sinabi ng tiyahin kay Jae Huing na dalhin siya sa ospital. Babalik sila ni Min sa bahay upang maghanda ng mga gamit. Habang naghihirap si Seo-yeon sa panganganak, palaging nasa tabi niya si Jae Huing upang palakasin ang loob niya. Matagumpay na isinilang ang sanggol pagkatapos at nang bumalik ang pinsan ni Jae Huing mula sa English, masaya siyang nakita si Jae Huing. Habang nag-uusap sila, sinabi niya na gusto niyang makita ang asawa ni Jae Huing. May kasal ang pamangkin ng tiyahin, kaya pumunta ang ina ni Jae Huing upang alagaan si Seo-yeon.
Habang kausap niya si Seoyeon, dumating si Jae-hoeng. Kaya ipinaubayan niya sa kanyang anak si Seoyeon at umalis. Nang umiyak ang sanggol, tumakbo si Seoyeon, nataranta at hindi alam ang gagawin, kaya dumating ang kanyang kapatid. Niyakap niya ang bata at inalo, at pagkaraan ng ilang sandali, tumigil na ito sa pag-iyak. Gustong hawakan ni Moon-kwon ang sanggol, ngunit tumanggi si Seoyeon dahil baka mahulog niya ito. Nagplano si Seoyeon na tumalon mula sa itaas ng palapag, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob. Nang lumabas si Moon-kwon, nakita niya ang bukas na pinto, ang mga tsinelas at ang upuan, kaya napaiyak siya at tinawag si Jae-hoeng. Lumabas si Jae-hoeng at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Moon-kwon na tumalon ang kanyang ate. Sinabi ni Jae-hoeng na natutulog si Seoyeon sa silid, kaya nagulat si Moon-kwon. Ngunit nang makita niya si Jae-hoeng na natigilan, pinayuhan niya si Moon-kwon na buksan ang ilaw. Sinabi niya na bukas, iligpit na ang lahat ng mapanganib na bagay sa bahay, at tumango si Moon-kwon. Kinabukasan, nagpatawag si Jae-hoeng ng tao para magkabit ng mga protective frame. Sinisi ni Seoyeon si Jae-hoeng kung bakit niya ginawa iyon na parang kulungan na ang bahay. Bagaman sinabi ni Jae-hoeng na para ito sa pag-iwas sa magnanakaw, hindi siya naniwala. Dahil sa paulit-ulit na pagtatanong, sinabi ni Jae-hoeng ang totoo na kagabi. Pumunta si Seoyeon sa bintana na may intensyon na gumawa ng masama. Nagulat siya nang sabihin ito ni Jae-hoeng dahil wala siyang anumang alaala tungkol doon. Nang makita siyang sinisisi ang sarili, lumapit si Jae-hoeng upang palakasin ang loob niya dahil ayaw niyang ganoon ang pakiramdam niya. Ang kailangan niya ay mahawakan ang kamay ni Seoyeon araw-araw. Pagkatapos, inutusan ni Jae-hoeng si Seoyeon na maghanda dahil may paparating na bisita. Pagkatapos, pinayuhan niya si Moon-kwon na dalhin ang sanggol sa silid at maglaro. Dumating ang pinsan ni Jae-hoeng na may dalang basket ng bulaklak at dinala siya ni Jae-hoeng sa loob ng bahay. Humingi ng tawad si Seoyeon dahil inagaw niya si Jae-hoeng mula sa pinsan niya at tinawag ang sarili na walang hiya. Habang nagsasalita, biglang sumakit ang ulo ni Seoyeon kaya nataranta ang pinsan niya at malakas na tinawag si Jae-hoeng. Lumabas si Jae-hoeng, nakita ang nangyayari at agad tumakbo upang kumuha ng gamot at tubig para kay Seoyeon. Pagkatapos uminom, napaiyak siya at paulit-ulit na humingi ng tawad. Bago umalis, sinabi ng pinsan ni Jae-hoeng kay Jae-hoeng na palagi niyang susuportahan silang dalawa. Nagpasalamat si Jae-hoeng sa kabutihang loob na ipinakita ng pinsan niya sa mag-asawa. Samantala, tulala si Seoyeon sa bathtub. Lumapit si Moon-kwon upang magtanong, ngunit umalis siya at pumasok sa silid at humiga sa kama. Nang umakyat si Jae-hoeng, ikinuwento ni Moon-kwon ang lahat. Pagkatapos, bumisita si Jae-min at ikinuwento agad ni Moon-kwon ang lahat sa kanyang pinsan. Pagkatapos, lumapit si Jae-min upang palakasin ang loob ni Jae-hoeng. Umiyak si Jae-hoeng dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkaraan ng ilang araw, habang nag-grocery, nagpanik ang tiyahin nang hindi niya makita si Seoyeon. Tumakbo siya sa lahat ng dako at tinawag ang pangalan ni Seoyeon. Pagkatapos ay nagmamadaling tumawag sa bahay upang ipaalam sa pamilya. Nagmadali ang lahat na hanapin siya, ngunit buti na lang at nakita siya ng kanyang pinsan na papasakay na sa bus at hinila siya pabalik. Pagkatapos, tumawag sila sa kanyang ina upang ipaalam ang balita. Nang makita siya, masayang tumakbo ang tiyahin at niyakap siya. Habang kumakain ng hapunan, nakita nila Jae-hoeng at Moon-kwon na nag-aalala sa kakaibang kilos ni Seoyeon. Pagkatapos, madalas siyang maging mainitin ang ulo at basto sa kanyang mga kamag-anak. Habang papasok sa trabaho, puno ng kalungkutan ang mukha ni Jae-hoeng. Pag-uwi ni Jae-hoeng, ikinuwento ng tiyahin ang nangyari sa grocery store nang nawala si Seoyeon. At sinabi na kaninang umaga, habang nakatingin sa salamin, biglang tinanong ni Seoyeon ang kanyang tiyahin kung sino ang nasa salamin. Dahil natatakot siya na baka kunin ng ibang tao ang mga gamit. Sinikap ni Jae-hoeng na ipaalala sa kanya na ang nasa salamin ay ang kanyang tiyahin. Pagkatapos, pinayuhan niya si Seoyeon na magpalit ng damit upang makapaglakad-lakad silang dalawa. Sinabi ni Seoyeon na gusto niyang magmaneho, kaya tinawagan ni Jae-hoeng si Jae-min upang magmaneho para sa kanilang dalawa. Habang kumakain, ang walang malay na hitsura ni Seoyeon ay nagpabigat sa damdamin nilang dalawa. Habang naglalakad-lakad, ikinuwento ni Jae-hoeng kay Jae-min ang sakit ni Seoyeon na madalas niyang makalimutan ang kanyang mga kamag-anak. At sinabi na malapit na ang panahon kung kailan makakalimutan ni Seoyeon kung sino ang kanyang asawa. Pagkatapos marinig, sinabi ni Jae-min na may mga pagkakataon din na makakalimutan ni Seoyeon ang kanyang sarili. Pagsapit ng gabi, sumigaw ang tiyahin nang makita si Seoyeon na may hawak na gunting at akmang puputulin ang duyan ng sanggol. Lumapit si Jae-hoeng at dahan-dahang pinakalma si Seoyeon. Pagkatapos marinig ang mga salita niya, ibinigay niya kay Jae-hoeng ang gunting. Nang makuha niya ito, nakahinga ng maluwag ang tiyahin. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang ina ni Jae-hoeng. Pinayuhan niya si Seoyeon na ipagkatiwala ang sanggol sa tiyahin ni Jae-hoeng upang alagaan at magpagaling ng may kapayapaan ng isip. Sa tuwing namimiss niya, maaari siyang bumisita anumang oras. Sumang-ayon si Seoyeon nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Kinabukasan, kumain ang tiyahin at ang kanyang asawa kasama si Seoyeon. Habang kumakain, tinanong niya kung sino ang lalaki kaya ipinaliwanag ng tiyahin ng detalyado upang maintindihan ni Seoyeon. Sa mga sumunod na araw, madalas siyang maging agresibo at basagin ang mga bagay sa paligid. Nang bumisita si Jae-min, nagtatakang tinanong ni Seoyeon kung sino siya. Nagsimulang magpaliwanag si Jae-min kay Seoyeon. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Jae-hoeng, tumawag ang tiyahin upang ipaalam sa kanya na nawawala si Seoyeon.
Agad siyang tumakbo upang hanapin siya sa lahat ng dako. Samantala, nakatayo si Seoyeon sa riles ng papalapit na ang tren. Nang lumapit si Seoyeon, agad siyang pinigilan ng mga tao sa paligid. Pagkatapos, dumating ang tiyahin at si Jae-hoeng sa presinto upang sunduin siya. Pagkaraan ng ilang panahon, umuwi si Jae-hoeng upang bisitahin ang kanyang anak. Nang bumalik siya, sinabi ng tiyahin sa kanya na hindi na kayang kontrolin ni Seoyeon ang kanyang pagdumi at pag-ihi. Ngunit nang sabihin ito ni Jae-hoeng kay Seoyeon, nagalit at nagmura si Seoyeon kay Jae-hoeng. Habang natutulog, nagpanik si Jae-hoeng nang hindi niya makita si Seoyeon. Samantala, nahihirapan si Seoyeon na isuot ang diaper. Umiyak si Jae-hoeng at nagmakaawa na huwag na siyang mag-diaper. Pero huwag niyang gawin iyon at niyakap si Seoyeon. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang pag-iyak ng lalaki na nakayakap sa kanyang asawa na may demensya ang maririnig. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating si Jae-hoeng kasama ang kanyang anak na babae upang bisitahin ang puntod ni Seoyeon. Labis niyang inalala ang nakangiting mukha ni Seoyeon.